for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw muli mga kapatid at mga partners sa Hillcrest Family Life Baptist Church. Magandang araw sa inyo ng Enero 14, January 14, Sunday. At excited ako para i-share sa inyo ang FBK today. Ang ating FBK o Faith Book for today ay hinango po sa Lucas Kapitulo 7, talatang 36 hanggang 40. At nakakatuwa ito dahil ito po yung serye ang ating pinag-uusapan mula po na tayo nagsimula noong isang linggo pa ng Enero 7 hanggang mga 2-3 buwan yan ang pag-uusapan natin po linggo-linggo, araw-araw sa Hillcrest ay ang mga eksena ng Panginoong Hesus sa mga individual na kanyang ibinahagi ang mabuting balita. At kung mapapansin ninyo, araw-araw na ginawa ng Panginoon na pag-uusapan natin sa iba't ibang mga teksto ng bagong tipan, makikita ninyo na iba't ibang paraan kung paano binahagi ng Panginoong Hesus ang kanyang mabuting balita, ang kanyang gospel, ang good news sa mga tao na lumapit sa Kanya. Pero isa lamang ang makikita nating pagkapareho sa lahat ito. Ang hinihingi ng Panginoong Hesus ay pagsisisi ng kasalanan. Napakahalaga po niyan. Kasama po niyan ang pagpapakumbaba. Kasama rin po niyan ang pagtanggap na si Jesus ay ang tanging tagapagligtas. Kaya ngayon tunghayan natin ang Lucas Kapitulo 7, talatang 36 hanggang 40. Ininyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo siya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Yan po ang Lucas Kapitulo 7, talatang 36 hanggat 40. Parang bitin yung kwento sa dulo, no? Pero ipagpapatuloy po yan ang kinabukasan nating FBK ng Monday. Hantayin nyo lang po. Napagandang eksena to kasi madalang na ang mga Pariseo ay iimbitahan si Jesus para makasalo sa hapagkainan. Napakadalang po. Alam natin ang mga Pariseo ay ang mga matataas na alta sosyedad, na mga ikanga abogado, nakapag-aral, matatalinong tao, lalo po sa lumang tipan nung panahon na yon. Kaya ang pagkakilala sa mga Pariseo ay palaging hinuhusgahan ang lahat ng kilos ng Panginoong Hesus. Pero kakaiba itong Pariseo ito, si Simon ang pangalan, dahil inimbita niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan upang makasalo ito sa pagkain. Ito po isang akto ng pagpapakumbaba at pagkilala sa Panginoong Hesus at gusto pa niya malaman ang itinuturo nito bago pa magkaroon ng kahit anong konversasyon sa loob ng tahanan ni Simon. Heto na ang aktong nangyari. Pumasok ang isang makasalanan. 'Di ba? Ang isang patutot, isang prostitute. At ayon, walang sali-salita. Anong ginawa? Binasa ng kanyang mga luha sa sobrang iyak ang paanan ni Jesus at pinunpunasan ito ng kanyang buhok. Nakakatuwa dahil po ang paraan ng babaeng ito ay kakaiba sa lahat ng lumapit sa Panginoong Hesus. At ganoon din po, kakaiba rin ang paraan ng Panginoong Hesus sa paano niya itong hinarap at paano niya ito sinagot sa kabila po ng mga pangyayaring ito ng eksenang nandun ang pinakamatuwid na tao. Ang Pariseo ang pangalan si Simon at narito naman ang makasalanan na isang babae na lumapit kay Jesus. Ano kaya at paano kaya niya titimbangin ang mga bagay na ito? Nakakatuwa dahil po alam ng Panginoon ang iniisip ni Simon bago pa ito magsalita. Kaya nga ba, nung iniisip ni Simon pala ang mga bagay na ito, nagulat siguro siya. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na meron akong itatanong sa iyo at bukas nga tutunghayan ng mga bagay na yan. Ang gusto ko lang maintindihan at maunawaan natin po sa pagkakataong ito, na una sa lahat, kahit sino
pwedeng lumapit sa Panginoong Hesus. Kahit sino, maaaring lumapit sa Panginoong Hesus. Number 2, kahit sino, maaari niyang patawarin. Kahit sino yan. Kahit ano nagawa, maaari niyang patawarin. At ito, pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat. Nakita ninyo kung paano ang Panginoong Hesus tumanggap sa babaeng ito at tumanggap din siya sa isang pariseo. Madaling salita, mga kapatid, matuwid ka man sa tingin mo sa sarili mo, makasalanan ka man sa tuwing sa sarili mo, tinatanggap ka pa rin ni Jesus. Mga kapatid, kahit sino maaari lumapit, kahit sino maaari patawarin, matuwid ka man o katulad ng makasalanan, maaari ka magbagong buhay. Yan pong iniintay ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Lalo na ngayong 2024. Ano bagong taon na ito? Ang hangad ng Panginoong Hesus at ang hangad po ng bawat isa sa ating pong FBK Facebook na sana nga po na pagbabago tayo ng ating narinig araw-araw sa salita ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy niyong basahin ang FBK everyday. Paalam po sa ngayon.